Nababahala ka ba kung bakit ang ating mga bato ay maaring masira ng husto ng walang malinaw na babala? Ito ang tahimik na krisis sa kalusugan na kailangan mong malaman. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Flasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang pangangalaga sa tahimik na tagapaglinis ng katawan. Ang malalim na gabay sa kalusugan ng bato. Handa na bang tuklasin ang magalihim sa likod ng malusok na bato? Simulan na natin ang paglalakbay na ito tungo sa mas mahusay na kalusugan. Kailanman ba ninyo na itatanong kung bakit ang ating mabato ay maaaring mapinsala ng maluba ng halos walang senyales? Mga kababayan, ang bato ay isa sa mapinakadedikado at matibay na organ sa katawan ng tao. Kung titinan mula sa siyentipikong pananaw na sinamahan ng pilosopya sa buhay, maaari nating isipin ang bato bilang isang tahimik na manggagawa, araw at gabi na naglilinis ng dugo, pinapanatili ang katawan sa isang estado ng balanse. Ngunit ang nakakalungkot ay ang mismong pagiging tahimik na ito ang dahilan kung bakit ang bato ay nagiging isa sa mga organ na madalas nakakaligtaan. May isang katotohanan na hindi alam ng lahat. Kahit na malaki na ang pagbaba ng function ng bato, hindi pa rin nabibigay ang katawan ng malinaw na senyales. Hindi ka makakaramdam ng matinding sakit, wala ring mga matinding sintomas na mapapapunta sa iyo agad sa doktor. Lahat ay nangyayari ng dahan-dahan, tahimik, tulad ng isang pader na unti-anting nasisira sa paglipas ng panahon nang hindi napapansin ng nasa loob ng bahay. Hanggang sa kapalang nagulat ang marami at nagpupunta sa ospital. At hindi kakaunti ang kaso na kailangang harapin ang isang napakahirap tanggapin na katotohanan. Malayo na ang sakit at ang pagaling ay nagiging mas mahirap. Dahil sa tahimik na katangian na ito sa medisina, ang bato ay madalas na tinutukoy bilang isang organ na hindi nasasalita ngunit napakausay magtiis. Gayunpaman, ang mas nakababahala ay sa ating pang-araw-araw na gawi sa pagkain. May mga bagay na pinaniniwalaan nating malusok at maging mabuti para sa kalusugan. Ngunit maring tahimik na mabigay ng presyon sa bato kung hindi ginagamit ng tama. Maraming tao ang may simpleng pag-isip na basta berde ang gulay ay tiyak na mabuti, ngunit sa katunayan hindi ganap na ganun. Bawa uri ng pagkain ay may sariling katangian at kung hindi lubos na naunawaan, ang pangmatagalang paggamit ay maring makdulot ng malaking pasanin sa katawan. Lalo na sa bato, isang organ na unti-unting humihina sa pagtanda. Ang mahalaga ay kapag mayroon kang sapat na kaalaman at naunawaan mo ng tama ang iyong katawan, mari mong aktibong ayusin ang iyong gawi sa pagkain upang protektahan ang iyong kalusugan sa pangmatagalan nang hindi nangangailangan ng komplikadong pamamaraan. Minsan, isang mali na pagbabago lamang sa pang-araw-araw na pagkain ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Kung ikaw ay matiyagang makikinig sa mga ibabahaging ito hanggang sa huling minuto, malalaman mo ang 5 uring gulay na tahimik na sumisira sa iyong bato. At salungat dito ay 4 na uring gulay na tumutulong upang buhayin ang mahinang bato. At lalo na ang paraan upang suriin ang kondisyon ng bato sa bahay sa loob lamang ng 5 segundo. Isang bagay lang ang kailangang baguhin sa pagkainan at ang mahinang bato ay maaring muling mabuhay. Ako ay isang mananaliksik at kasama sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga matatanda. At sisimulan nating alamin ng detalyado ang lahat upang mapangalagaan ang mahalagang kayamanan na ito ng kalusugan. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang nilalamang ito, ibahagi ito sa iyong pamilya. Minsan, isang tamang kaalaman lamang ay makakulong sa atin na mapangalagaan ang isang napakahalagang bahagi ng buhay. Bahagi 1, ang kahalagahan ng filter ng bato at mekanismo ng pagsira sa sarili. Bago tayo magsimula sa anumang pamamaraan ng pangangalaga o paggamot, nais kong maglaan kayo ng isang sandali. Hindi upang mag-alala kundi upang mas maunawaan ang inyong sariling katawan. Dahil kapag naunawaan natin ng tama, malalaman natin kung paano protektahan. Ngunit kapag mali o hindi sapat ang pagkaunawa, madali nating nasisira ang ating sarili ng hindi nalalaman. Ang inyong bato ay hindi lamang isang ordinaryong organ, kundi isang napakakomplikado at matibay na biological filtering system. Araw-araw tahimik na napoproseso ang bato ngang humigit kumulang 150 litro ngang dugo. Isa milang na kung isasalin sa pang-araw-araw na imahe ay halos katumbas ng isang malaking bariles sa mga probinsya ng Pilipinas. Ngunit ang mahalaga ay hindi ang bilang kundi ang tahimik na pagtitiis. Tuloy-tuloy ang trabaho ng bato walang pahinga.
Walang konsepto ng pagkapagot at paghinto. Hindi lamang sa paglilinis ng mga dumi, ang bato ay may papel din sa pagpapanatili ng balanse ng tubig, pag-regulate ng dami ng asin, pagpapanatili ng presyon, nege, dugo at pagpapanatili ng panloop na kapaligiran para sa buong katawan. Kung ikukumpara ang katawan sa isang lungsod, ang bato ang water treatment facility at ang biological coordination center. Kapag nakaproblema ang sistemang ito, ang buong lungsod ay mawawalan control. Hindi lang iyon, ang bato ay malalim ding kasama sa mahahalagang prosesong biolohikal tulad ng pag-activate ng vitamin D upang tumibi ang buto at paggawa ng hormone na nagpapasigla sa bone marrow upang makagawa ng red blood cells. Nangangahulugan ito na ang bato ay hindi lamang konektado sa ihi kundi direktang konektado rin sa buto at dugo, dalawang mahalagang pundasyon ng katawan. Maraming matatanda ang madalas na nakatuon lamang sa puso at utak ngunit nakakalimutan na ang bato ang tahimik na nagtataguyod ng lahat. Ang pinakamahalagang pagmumuni-muni ay narito. Sa laki lamang ng isang kamao, ang bato ay kailangang pasanin ang napakalaking damingang trabaho sa buong buhay ng isang tao. At nagsisimula ang trahedya mula sa isang napakakomplikadong katotohanan na hindi pa lubos na naunawaan ng marami. Ang bato ay halos walang kakayahang mag-regenerate. Subukan ninyong ihambing upang mas malinaw na makita. Ang atay ay maaring ma-regenerate. Ang balat ay maaring gumaling pagkatapos ng pinsala. Ngunit ang tissue ng bato kapag nasira ay nagiging sclerosis. Tulad ng isang matabang lupa na naging bato, ang bahaging iyon ay hindi na maaring bumalik sa orihinal na estado. Hindi na maaring magpatuloy sa pagsala ng dugo. Nangangahulugan ito na bawat pinsala sa bato ay isang permanenteng pagkawala. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit marami ang nagiging kampante ay ang napakalaking mekanismo ng reserba ng bato. Mayroon tayong dalawang bato at kapag humina ang isa pa ay tahimik na pumapasan sa trabaho. Ang sakripisyong ito ang nagdudulot ng isang mapanganib na ilusyon. Pakiramdam ni isipin ang isang grupong 10 tao na nagtatrabaho. Kapag unti-unting napagod ang bawat isa at umalis, ang natitira ay kailangang magtrabaho ng doble, triple. Ang trabaho ay tumatakbo pa rin ngunit ang kapalit ay ang tahimik na sobrang pagod. Sa isang punto, kapag may isang karagdagang link na naputol, ang buong sistema ay babaksak ng napakabilis. Mabilis na hindi mo na magagawang kumilos. Sa klinikal na praktika, marami na akong nakitang kaso kung saan ang pasyente ay natuklasan ang sakit sa bato kapag nasa huling yugto na. Kapag ang function ng bato ay maliit na lamang ang natitira, sa panahong iyon, hindi natin kayang gamutin kundi wala nang masyadong may liligtas. Kaya, ang nais kong bigyang diin sa inyo ay hindi ang takot kundi ang kamalayan. Hindi agad sumasakit ang bato tulad ng ibang organ, ngunit kapag ito ay nagsalita na, kadalasan ay huli na. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay hindi ang maghintay ng sakit bago gamutin kundi ang protektahan bago pa man makaroon ng sintomas. Sa filosofiya ng buhay ng Asyano, may isang napakagandang kasabihan, ang magaling na doktor ay gumagamot sa sakit bago ito mabuo. Gayon din sa bato, ang maagang pangangalaga ang tanging paraan upang mapanatili ito sa pangmatagalan. Kapag naunawaan ninyo ang halaga ng bato, hindi na ninyo babaliwalain ang pag-inom ng tubig, hindi na kayo magiging kampante sa dieta, hindi na kayo magiging walang pakialam sa malilit na senyales ng katawan. At sa panahong iyon, hindi lamang ang bato ang inyong pinoprotektahan, kundi maging ang kalidad ng inyong buhay sa madarating na taon. Bahagi 2. Apat na pangunahing sanhi ng pagbabago ng funksyon ng bato. Sa aking proseso ng papayo at pagsubaybay sa kalusugan ng mga matatanda, napansin ko ang isang bagay na napakapag-isipan. Karamihan sa atin ay hindi nakakaroon ng sakit sa bato ng biglaan kundi araw-araw. Unti-unti nating sinisira ang ating bato ng hindi nalalaman. Kaya ang paunawa sa sanhi ay hindi para matakot kundi para aktibong maiwasan habang may oras pa. Ibabahagi ko sa inyo ang apat na pinakamahalagang sanhi na palagi kong binibigyang diin. Dahil kung maiwasan ninyo ang maito, nakatapos na kayo ng mahigit kalahati ng paglalakbay sa pangangalaga sa bato. Una ay ang diabetes, isang tahimik ngunit napakakaraniwang kawi.
Ayon sa mga istatistika ng medisina, halos kalahati ng kaso ng chronic kidney failure ay direktang may kinalaman sa kondisyong ito. Kapag matagal na mataas ang sugar level sa dugo, ang maliliit na ugat sa bato ay unti-unting nasisira. Sa simula, iyon ay maliit na pagbabago lamang, hindi masakit, hindi nakakainis. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pinsalang ito ay nagiging sanhi ng paglabas ng protina sa dugo patungo sa ihi na bumubuo ang fenomenon na tinatawag sa medisina na proteinuria. Ang nakababahala ay ang prosesong ito ay nangyayari ng tahimik sa loob ng 10 hanggang 20 taon kaya marami ang nagiging kampante. Sa katotohanan, madalas kong pinapayuhan ang pasyente na bigyang pansin ang pinakamaliit na senyales, halimbawa ang bula sa ihi. Kung maraming bula ang lumilitaw at matagal mawala pagkatapos magbuhos ng tubig, hindi na ito normal kundi maaring isang maagang babalang katawan. Huwag balewalain ang maliliit na detalye dahil sa medisina, ang maliliit na senyales ay madalas na pinto sa malalaking problema. Hindi lang iyon, mula sa mas malalim na pananaw, ang diabetes ay hindi lamang sakit ng sugar level kundi isang buong metabolic disorder na nakakapekto sa mga ugat, nerbiyos at maging sa immune system. Kapag nasira na ang ugat, ang bato ay halos ang unang organ na apektado at pinakamaluba. Pangalawa ay ang alta presyon, isang sanhi na nasa likod ng maraming kaso ng kidney failure na hindi pa rin gaanong pinahalagahan ng marami ang panganib. Madalas akong gumagamit ng isang napakapamilya na imahe upang madali ninyong maunawaan. Kung ang isang tubo ang tubig ay kailangang magtiis ang sobrang lakas ang presyon sa loob ng mahabang panahon, unti-unting bibita ang mahihinang punto, gayon din sa mga ugat sa bato. Kapag ang presyon nege dugo ay laging mataas, ang dingding ng ugat ay lalapot, mawawala ang pakalastiko at sa huli ay magiging sclerotic. Ang partikular na mapanganib ay mayroong isang grupo nga kataon na hindi bumababa ang presyon ng dugo kapag natutulo sa gabi. Ayon sa natural na physiological, kapag napapahinga ang katawan, ang presyon ng dugo ay dapat bumaba ng 10 hanggang 20% upang makaroon ng oras ang bato na mapahinga. Ngunit kung ang presyon ng dugo ay mataas pa rin sa buong makdamag, nangangahulugan ito na ang bato ay kailangang magtrabaho sa tuloy-tuloy na stress sa loob ng 24 na oras tulad ng isang makina na hindi kailanman pinapatay. Sa paglipas ng panahon, ang sobrang pagod na ito ay magdudulot ng pinsala na hindi na kayang ayusin. Mula sa pilosopikal na pananaw, ito ay isang napakalalim na aral. Ang katawan ng tao ay nangangailangan din ng ritmo ng pahinga at pagbawi. Kung lalabagin natin ang batas na ito, ang makahinatnan ay mag-ipon sa paglipas ng panahon. Pangatlo ay ang talama na glomerulonephritis, isang kondisyon kung saan ang napakaliit na filter sa bato ay namamaga at nasisira. Sa panahong iyon, ang function ng filtering ay hindi natumpa na nagre-resulta sa pagkawalan ng sangkap na dapat manatili at ang mga lason ay nananatili. Maaring ang sintomas ay abnormal na kulay na ihi, malabo, may halong dugo. Ito ay isang senyales na palagi kong binibigyang diin sa inyo. Kapag nakakita lang kayo ng anumang abnormality sa ihi, magpatingin agad, huwag maghintay. Sa katotohanan, marami ang madalas na binabalewala ang mga unang senyales dahil inisip na baka wala lang. Ngunit ang mismong papapaliban na iyon ang nagiging sanhi ng paglalang sakit ng tahimik hanggang sa isang yugto na mahirap kontrolin. Pangapat ay ang genetic factor at epekto ng gamot. Ito ang sanhi na hindi inaasahan ng marami. Mayroong mga sakit tulad ng polycystic kidney disease na maring hindi magpakita ng malinaw na sintomas hanggang sa edad gitna. Kung may kasaysayan sa pamilya, ang magang screening ay napakahalaga. Dahil ang magang kaalaman ay hindi para mag-alala kundi para aktibong mamuhay ng mas angkop. Bukod pa rito, isang napakakaraniwang pagkakamali ay ang labis na paggamit ng pain relievers and anti-inflammatory drugs. Maraming pasyente kapag sumasakit ang kasukasuan o likod, ay basta na lang bumibili ng gamot dahil mabilis ang epekto. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang gamot na ito ay maaring magpababa ng daloy ng dugo sa bato na nagiging sanhi ng kakulangan ng nutrition at unti-unting paghina ang bato. Hindi lang kamot kundi making ang makasupplement na hindi malinaw ang pinakmulan ay may malaking panganib.
sa katotohanan. Nakatakpo na ako na maraming kaso kung saan ang bato ay malubang nasira dahil lamang sa paniniwala sa sobrang back-advertise na produkto. Nagpapaalala ito sa atin ng isang napakahalagang bagay. Hindi lahat ng ipinapahaya na mabuti ay talagang mabuti para sa katawan. Kapag tiningnan natin ang apat na sanging ito, mapapansin ninyo ang isang karaniwang punto. Lahat ng ito ay hindi nangyayari sa isang araw kundi resulta ng matagal na pag-iipon. At dahil dito, ang pinakamahalaga ay hindi ang humanap ng lunas kapag malubaha na kundi ang ayusin ang pamumuhay simula sa pinakamaliit na bagay. Bagi 3. Paano basahin ang mga resulta ng laboratory test upang protektahan ang sarili? Una sa lahat, nais ko maunawaan ninyo ang isang napakalagang bagay. Ang sakit sa bato ay hindi isang biglaang hatol kundi isang proseso na maaring subaybayan, kontrolin, at maging pabagalin kung alam nating basahin ng tama ang masenyalis ng katawan sa pamamagitan ng laboratory test. Ang modernong medisina ay hindi lamang para gamutin ang sakit kundi isa ring mikroskopyo na tumutulong sa atin na makita ang panganib ng napakaagabago paman magsalita ang katawan sa pamamagitan ng sakit. Sa tutulang, upang masubaybayan ang kalusugan ng bato, hindi ninyo kailangan ng napakakomplikadong test. 2 pangunahing uri lang ang kailangan, blood test at urine test. Ngunit ang mahalaga ay maunawaan ang kahulugan sa likod ng mga numerong iyon at hindi lang basta tignan at baliwalain. Sa blood test, kailangan ninyong bigyang pansin ang creatinine level. Ito ay isang waste product na nabubuo mula sa aktibidad ng kalamnan at sinasala ng bato palabas. Kapag mataas ang creatinine, hindi ito aksidente kundi isang senyales na bumababa ang kakayahan ng bato na mag-filter. Sa madaling salita, kung ang bato ay tulad ng isang water filter, ang creatinine ay ang dumi. Kapag humina ang filter, mas maraming dumi ang maipon sa tubig. Gayunpaman, ang pagtingin lamang sa creatinine ay hindi pa sapat. Ang palagi kong binibigyang diin sa inyo ay ang EGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, ang rate ng filtration ng glomerulus. Dahil ito ang tunay na gintong sukatan ng function ng bato. Sinasabi nito kung gaano karaming dugo ang kayang i-filter ng iyong bato bawat minuto, kaya tumpa na nagpapakita ng kalusugan o kahinaan ng organ na ito. Kapag ang GFR ay 90 o mas mataas, maaari kang maging medyo kampante dahil mayos pa rin ang pagana ng bato. Ngunit ang nakababahala ay marami ang nagiging kampante sa yuktong ito. Samantalang sa aking pananaw, ito ang pinakamahalagang panahon upang protektahan ang bato. Dahil kapag malusok pa, ang paayos ng pamumuhay ay mabibigay ng pinakamataas na epekto. Kapag bumaba ang GFR sa ilalim ng 60, nangangahulugan ito na formal nang nasimula ang pagbaba ng function ng bato. Kahit na mari kang makaramdam ng ganap na normal, ito ang pinakamalaking bita ng sakit sa bato. Walang sakit, walang pagkapagod, ngunit ang pinsala ay tahimik na lumalala. Kung maghihintay ka hanggang sa lumitaw ang malinaw na sintomas bago kumilos, madalas ay nawawala na ang golden stage. Kapag ang GFR ay nasa pagitan ng 30 at 45, nawalan na ang bato ng mahigit kalahati na kakayahan nitong gumana. Sa panahong ito, nasisimula ng lumitaw ang senyalis sa katawan tulad ng pamamaga ng paa, pag-ipon ng tubig, matagal na pagkapagod. Kung patuloy na bababa sa ilalim ng 30, papasok ka sa mas malubang yukto na may anemia, mahinang buto, metabolic disorder at malinaw na apektado na ang kalidad ng buhay. Kapag ang GFR ay wala sa 15, iyon ang end-stage kidney failure at sa panahong ito, halos ganap na nakasalalay ang buhay sa dialysis o kidney transplant. Nais kong linawin ito hindi upang takutin kayo kundi upang maunawaan ninyo ang halaga ng maagang pag-iwas. Dahil kapag nakarating na sa yuktong ito, malaki ang pagbabago sa buhay. Ang dialysis ay hindi lamang isang medikal na pamamaraan kundi isang pangmatagalang patatali. Bawat linggo ay kailangan pumunta sa ospital ng ilang beses. Bawat beses ay tumatagal ng ilang oras upang ang dugo ay may labas sa katawan, salain sa makina at ibalik. Hindi lamang pisikal ang apektado kundi maging ang mental at kalayaan sa buhay ay malubang limitado. Kailangang mahigpit na kontrolin ang pagkain at ang dami ng tubig ay kailangang kalkulahin ng bawat patak. Mula sa pananaw ng isang nagtatrabaho sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan ng matatanda, palagi kong nais na maunawaan
ninyo na ang laboratory test ay hindi para magdulot ng pag-alala kundi para bigyan tayo ng kapangyarihang maging aktibo. Kapag alam ninyo kung nasaan ang inyong nga resulta, maari kayong kumilos kaagad sa halip na hayaan lang na mangyari ang lahat ng walang malay. Bukod pa rito sa urine test, ang paglitaw ng protina ay isa ring napakahalagang senyales. Ang normal na bato ay magpapanatili neke protina sa dugo, ngunit kapag nasira ang filter, lalabas ang protina. Ito ang isa sa mga pinakaunang senyales ng pinsala sa bato na binabalewala ng marami. Kung titingnan ng mas malalim, ang numero ng laboratory test na ito ay hindi lamang tuyong data kundi ang wika na ginagamit ng katawan upang kausapin kayo. Ang problema ay kung handa tayong makinig o hindi. Ang taong marunong mag-alaga sa kalusugan ay hindi ang taong madalas magpatingin kundi ang taong naunawaan ang kahulugan ng bawat resulta at kumikilos sa tamang oras. Bahagi 5, mga gulay na may mataas na potassium na nakakapinsala sa bato, panganib sa kidney failure. Ito ang bahagi na palagi kong binibigyang diin sa inyo. Dahil maraming pagkakamali sa pagkain ay hindi galing sa pagkain ng maling pagkain kundi sa maling pagkaunawa sa tamang paggamit. Ang magulay na mayaman sa potassium ay mabuti para sa malusog na taong, ngunit kapag humina ang function ng bato, ang potassium na hindi nailabas ay maipon sa dugo na nagiging sanhi ng hyperkalemia. Isang mapanganib na kondisyon na maaring direktang makaapekto sa puso. Ang unang gulay, ampalaya. Ang ampalaya ay isang pamilyar na gulay sa hapagkainan ng Pilipino, lalo na ang masarap na pinakbet o ginisang ampalaya. Marami ang nakakala ng balita na ang ampalaya ay pampalami ng atay, detoxifier at mabuti sa bato, ngunit sa katunayan, totoo lang ito kung malusog pa ang katawan at ginagamit ng tama. Ang problema ay ang ampalaya ay naglalaman ng mataas na antas ng oxalate. Kapag nasa katawan, ang oxalate ay nagsasama sa calcium upang bumuo ng calcium oxalate crystals. Ito ang karaniwang bahagi ng bato sa bato, kidney stones. Ang kristal na ito sa simula ay napakaliit, hindi masakit, ngunit kung matagal na naipon, mabubuo ang tunay na bato. Ang dapat tandaan ay ang sabaw ng ampalaya ay naglalaman ng pinakamataas na antas ng dissolved oxalate. Kung regular na inumin, tataas ang panganib ng crystallization sa bato. Lalo na sa mga matatanda na uminom ng kaunting tubig, may underlying conditions tulad ng alta presyon, diabetes o mahinang bato. Ang panganib na ito ay mas mabilis na tumatas. Minsan, sapat na ang isang mali na bato upang malaki ang mabawasan ng function ng bato sa paglipas ng panahon. Kaya paano gamitin ang ampalaya ng tama? Maari mong kainin, ngunit isang beses o dalawang beses lamang sa isang linggo, iwasan ang tuloy-tuloy na paggamit. Kapag niluluto, itapon ang unang pinapakuluan, huwag na gamitin. Maaring paksamahin ang ampalaya sa patola o sitaw upang mabawasan ang epekto na oxalate. Para sa mga may kasaysayan ng bato sa bato, diabetes, dapat limitahan at unahin ang mas magaan na gulay tulad ng repolyo, upo at kangkong. Marami ang nagtataka kung bakit ang pamilyar na pagkain mula pagkabata ay nagiging panganib kapag matanda na. Napakalinaw ng sagot na bago ang ating katawan. Ang bato pagkatapos ngang maraming taon ng pagtatrabaho ay tulad ngang isang makina na naluma. Kung patuloy na gagamitin ayon sa lumang gawin ng walang pagbabago, ang pasanin ay lalong lalaki. Ang pangalawang gulay, spinach. Ang spinach o tinatawa ding kangkong Kastila ay matagal nang itinuturing na isa sa mga pinakamayaman sa nutrisyon na gulay. Madalas na inirekomenda para sa anemia, mabuti sa mata at pampalakas ng kalusugan. Gayunpaman, ang hindi gaanong napapansin ay para sa mga pasyenteng may bumababang function gulay na ito ay natatagong hindi mali na panganib kung hindi ginagamit ng tama. Ang kailangan bigyang pansin sa spinach ay ang mataas na nilalaman ng potassium at oxalate. Para sa malusog na tao, ito ay isang kalamangan, ngunit para sa mga mahina ang bato, ang potassium na hindi agad na ilabas ay maipon sa dugo na nagiging sanhi ng hyperkalemia. Kasabay nito, ang oxalate kapag nagsama sa calcium ay bubuo ng crystals na sa matagal na panahon ay madaling makabuo ng bato sa bato. Ang sani ay hindi sa maling pagkain na spinach kundi sa hindi na kayang iproseso ng katawan ang malaking dami ng potassium tulad ng dati. Ito ay napakaraniwan sa mga matatanda kapag ang function ng bato ay bumababa ng tahimik ng walang malinaw na sintomas.
Isa pang punto na kailangan ninyong lubos na maunawaan ay ang paraan ng pagluluto ay malaki rin ang epekto. Marami ang may gawi na ihalo sa smoothie o lutuin bilang sabaw at inumin ang lahat ng tubig. Ngunit ito mismo ang nagpapanatili ng lahat ng dissolved potassium at oxalate na nagpapahirap sa bato. Kung magpapatuloy ang kondisyong ito, hindi lamang tataas ang panganib ng bato kundi makakaapekto rin sa puso at nervous system. Kaya paano gamitin ang spinach ng ligtas? Una, kainin lamang ito sa katamtamang dalas. Sapat na ang 1 o 2 beses sa isang linggo. Pangalawa, dapat pakuluan muna at itapon ang unang pinapakuluan dahil ang karamihan ng oxalate at dissolved potassium ay lalabas sa tubig. Pangatlo, huwag ihalo sa smoothie o kumain ng napakarami sa isang upuan, lalo na sa mga may senyales ng mahinang bato o may underlying conditions. Para sa mga may kasaysayan ng bato sa bato, diabetes o alta pressure, mas maingat ang pagpili ng gulay. Maring palitan ang spinach ng mas magaan na gulay tulad ng patola, upo, kangkong na madaling tunawin at mabawasan ang presyon sa bato. Ang pangatlong gulay, patatas. Mahal ng mga kababayan, ang patatas ay isang napakapamilyar na pagkain sa pang-araw-araw na hapagkainan ng mga Pilipino mula sa sopas, ginisang patatas hanggang sa mga merienda. Marami ang naniniwala pa rin na ang patatas ay isang malusog na pagkain, madaling tunawin, mayaman sa enerhiya at angkop para sa lahat ng edad. Hindi ito mali, ngunit totoo lang ito kung malusog pa ang function ng bato. Para sa mga may mahinang bato, ang patatas ay maaring maging isang tahimik na pasanin kung hindi alam ang tamang paraan ng paggamit. Ang problema ay ang nilalaman ng potassium sa patatas ay medyo mataas. Kapag mayos pa ang bato, ang labis na potassium ay madaling mailabas sa ihi. Ngunit kapag humina na ang bato, ang potassium na hindi agad nailabas ay maipon sa dugo na humahantong sa hyperkalemia. Ito ay isang mapanganib na kondisyon na maaring madulot ng irregular heart rhythm, mahinang kalamnan, at maging biglang pakinto na puso kung hindi makontrol. Sa kasong ito, palagi kong binibigyang diin na walang pagkain na ganap na masama. Mayroon lang hindi angkop na paraan ng paggamit para sa kondisyon ng katawan. Ang patatas ay hindi masama, ngunit kung hindi ginagamit ng tama. Lalo na sa mga matatanda na may bumababang function ng bato, ang kahinaan ay maaring napakatahimik ngunit mapanganib. Kaya paano gamitin ang patatas ng ligtas? Una, dapat limitahan ang pagkain ng patatas ng madalas. 1 beses o 2 beses lamang sa isang linggo kung hindi na malusok ang bato. Pangalawa, kapag niluluto, dapat hiwain ng maliliit ang patatas at ibaba sa malinis na tubig nang hindi bababa sa 2 oras bago lutuin. Pagkatapos pakuluan, itapon ang unang pinapakuluan upang mabawasan ang dami ng potassium. Ito ay isang simpleng ngunit napaka-epektibong paraan na madalas balewalain ng marami. Pangatlo, dapat pagsamahin ang patatas sa mga gulay na may mas mababang potassium tulad ng repolyo o upo upang mabawasan ang metabolic pressure sa bato, lalo na sa mga may senyales ng kidney failure, diabetes, alta pressure o umiinom ng gamot sa mahabang panahon. Ang pagkain ng patatas ay kailangang pag-isipan ng mabuti. Hindi dapat ituring nakapalit ng pangunahing pagkain kundi bilang kontroladong merienda lamang. Ang pangapat na gulay, kamatis. Mahal ng mga kababayan, ang kamatis ay isa sa mga pamilyar at itinuturing na pinakamalusok na pagkain sa pang-araw-araw na hapagkainan mula sa sinigang, ginisang itlog hanggang sa pagkain ng hilaw. Ang kamatis ay palaging inirekomenda dahil sa yaman nito sa bitamina at antioxidant. Gayon pa man, sa pananaw ng isang profesional sa medisina, nais kong maunawaan ninyo ang isang mahalagang bagay na hindi lahat ng mabuti para sa malusog na tao ay angkop para sa mga mahinaang bato. Ang kailangan tandaan sa kamatis ay ang medyo mataas na nilalaman ng potassium, lalo na kapag kinakain ng marami o ginagamit bilang katas. Para sa normal na tao, tumutulong ang potassium na mapanatili ang presyon ng dugo at sumusuporta sa puso. Ngunit kapag humina ang function ng bato, ang potassium na hindi nailabas ay maipon sa dugo na humahantong sa hyperkalemia na nagiging sanhing pagkapagod, pamamanhid, irregular heart rhythm. Bukod pa rito, ang kamatis ay naglalaman din ng oxalate. Kahit hindi masyadong mataas tulad ng ilang ibang gulay, ngunit kung ginagamit ng regular at matagal, lalo na sa mga may kasaysayan ng bato sa bato,
maari pa ring magambag sa pagbuo ng calcium oxalate crystals na sa matagal na panahon ay magiging bato. Nakakita na akong isang kaso ni Aling Rosa, 58 taong gulang, nakatira sa Laguna. May gawi siyang uminom ng isang baso ng sariwang katas ng kamatis tuwing umaga dahil sa paniniwalang magpapaganda at makabubuti sa puso. Sa simula, gumaan ang pakiramdam niya, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, nagsimula siyang makaramdam ng pagkapagod. Mabilis na tibok ng puso at minsan ay namamanhid ang kamay. Nang magpa-check up, lumabas na mataas ang potassium level sa dugo habang bahagyang bumaba ang function ng bato na hindi niya alam dati. Ipinapakita ang kasong ito ng napakalinaw. Ang problema ay hindi sa kamatis kundi sa paraan ng paggamit at dalas na hindi angkop sa katawan. Lalo na kapag kinatas ang kamatis, mas mabilis na na-absorb ang potassium at dissolved substances na nagpapahirap sa bato. Kaya paano gamitin ang kamatis ng ligtas at kapaki-pakinabang? Una, dapat kainin sa katamtamang dami. Hindi dapat gamitin araw-araw ng maramihan. Pangalawa, dapat unahin ang lutong kamatis kaysa sa hilaw o regular. Na pag-inom ng katas dahil nakakatulong ang pagluluto na mabawasan ang metabolic burden. Pangatlo, dapat pagsamahin ang kamatis sa ibang uringang pagkain tulad ng upo, patola o magagaan na gulay upang balansehin ang nutrisyon. Para sa mga may kasaysayan ng kidney failure, alta presyon, diabetes o bato sa bato, kailangan bigyang pansin ng husto. Hindi dapat ituring ang kamatis na pagkain na pwedeng kainin kahit gaano karami. Ang pagkontrol sa dami at dalas ang susi sa pangangalaga sa bato. Ang panglimang gulay, malunggay. Mahal na mga kababayan, ang malunggay ay isang napakapamilyar na gulay sa hapagkainan ng mga Pilipino. Lalo na itong kinagigiliwan ng marami dahil sa tamis nito, madaling kainin at itinuturing na pampalamig at pampalusok. Matagal nang pinapasapasahan na ang malunggay ay nakakatulong sa pagpapalami, detox at mabuti sa katawan. Gayunpaman, tulad ng maraming pagkain, ang mahalaga ay hindi kung mabuti ba o hindi kundi kung angkop ba sa kasalukuyang kondisyon ng inyong kalusugan, lalo na sa may bumababang function ng bato. Ang kailangan bigyang pansin sa malunggay ay ang medyo mataas na nilalaman nitong ang potassium. Kasabay nito, mayroon din itong oxalate. Dalawang sali na kailangan bigyang pansin ng mahina ang bato. Kapag hindi na gumagana ng maayos ang bato, hindi lahat ng potassium ay nailalabas na humahantong sa hyperkalemia na nagiging sa ni NEG, mega sintomas tulad NEG, pagapagod, pamamanid NEG, kamay at pa, irregular heartbeat. Samantalang, kung matagal na naipon ang oxalate, maaari itong sumama. Sa calcium upang bumo energy, calcium oxalate crystals na nagpapatas, energy, panganib energy, bato sa bato. Kapag sinuri ng mabuti ang dieta, unti-unting lumilinaw ang sanhi. Hindi dahil masama ang malunggay, kundi dahil ginagamit ng masyadong madalas, matagal at hindi angkop sa kondisyon ng katawan. Lalo na, marami ang may gawi na kumain ng buong sabaw ng malunggay, samantalang ang bahaging itong sabaw ay naglalaman ng mataas na dami ng dissolved potassium at oxalate na nagpapahirap sa bato. Kaya paano gamitin ang malunggay ng ligtas? Una, dapat limitahan ang dalas, isang beses o 2 beses lamang sa isang linggo. Pangalawa, kapag niluluto, maring lutuin ng maayos at huwag abusuhin ang sabaw, lalo na kung may senyales na kayo ng mahinang bato. Pangatlo, dapat pagsamahin ang malunggay sa ibang uring gulay tulad ng patola, upo o magagaan na gulay upang mabawasan ang metabolic pressure. Para sa mga may kasaysayan ng bato sa bato, diabetes, alta presyon o may problema sa bato, kailangan bigyang pansin ng husto ang pagkain ng malunggay. Hindi dapat ituring ito na gulay na pwedeng kainin kahit gaano karami, kundi kailangan gamitin ng kontrolado. Gayunpaman, hindi ko kayo pinapayuhan na tuluyan ng iwasan ang gulay na ito dahil mayroon din itong ibang nutritional value. Maari pa rin kayong kumain kung alam ninyo ang tamang paraan ng paghanda ayon sa siyentipikong pamamaraan. Hiwain na manipis ang magulay at ibaba sa malinis na tubig nang hindi bababa sa 2 oras bago lutuin. Kasabay nito, ang paglalaga o pagpakulo ng gulay at pagtatapon ng tubig ay makakatulong na alisin ang 30 hanggang 50% ng labis na potassium. Ito ay isang mahalagang tip na kailangan tandaan ng mga pasyente ng bato upang protektahan ang kanilang sarili.
Bagi Sam, apat na gintong pagkain upang ibalik ang mahinang bato. Salungat sa mga pagkain kailangan limitahan na aking inilahat sa itaas, maaari ninyong aktibong alagaan at protektahan ang bato sa pamamagitan ng pagpili ng angkop na pagkain. Sa aking papapayo, palagi kong binibigyang diin na mas mahalaga ang kumain ng tama kaysa kumain ng marami. At minsan, sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng ilang pamilya na pagkain, malaki na ang may tutulong ninyo sa bato upang makahinga ng mas madali. Narito ang apat na uri nga pagkain na madalas kong tinatawa na gintong pagkain para sa mahinang bato. Madaling mahanap sa mga pamilihan sa Pilipinas at ligtas kung ginagamit ng tama. Una ay ang pipino, isang pamilya na prutas ngunit nagtataglay ngang malaking halaga para sa kalusugan ng bato kung naunawaan at ginagamit ng tama. Sa siyentipikong pananaw, ang pipino ay naglalaman ng silica, isang aktibong sangkap na may kakayahang antioksidan at nagpoprotekta sa maliliit na ugat sa bato mula sa tahimik na pag-atake ng mga free radicals. Ito ay partikular na mahalaga dahil ang bato ay gumagana batay sa isang napakakomplikadong sistema ng microvessels. Kahit maliit na pinsala lamang na naipon sa paglipas ng panahon ay maaring humantong sa pagbaba ng function. Bukod pa rito, ang pipino ay may napakataas na natural na tubig. Humigit kumulang 95% na tumutulong sa proseso kang paglilinis kang katawan ng dahan-dahan, nagpapalabnaw sa ihi at sa gayon ay nagbabawas ng presyon sa urinary system. Isa pang napakahalagang punto ay ang mababang potassium content. Humigit kumulang 150 mg, 100 gram, angkop kahit sa mga pasyenteng may bumababang function ng bato na nangangailangan ng mahigpit na kontrol sa electrolyte. Gayunpaman, nais kong maunawaan ninyo ang isang prinsipyong bagay sa pangangalaga sa kalusugan ng matatanda na walang pagkain na mabuti ka pa inabuso. Ang pipino ay may pampalamig na epekto kung kakainin ng napakarami, lalo na ng hilaw, maaring magdulot ng pananakit ng tiyan at bloating, lalo na kapag humina na ang digestive system sa paglipas ng panahon. Kaya dapat kumain sa katamtamang dami. Maring kainin ng hilaw pagkatapos hugasan ng maigi o lutuin sa mga magaan na saba upang masangkop sa katawan. Kung maari, kainin ang balat dahil ito ang lugar kung saan nakakonsentra ang maraming mahalagang nutrisyon na madalas nating binabaliwala. Pangalawa ay ang repolyo. Isang gulay na personal kong pinahahalagahan ng husto sa pagsuporta sa bato at pagbawas ni metabolic burden. Ang repolyo ay naglalaman ng maraming compound na may kakayahang natural na ma-detox na tumutulong sa katawan na iproseso ang dumi ng epektibo ng hindi pinapagod ang bato. Sa konteksto ng tiyanting pagbaba ng kakayahan katawan ng matatanda na ayusin ang sarili, ang pagpiling ng pagkaing magaan sa bato tulad ng repolyo ay isang napakatalinong pagpili. Hindi lang iyon, ang nilalaman ng potassium sa repolyo ay katamtaman na tumutulong sa inyo na madaling makontrol ang balanse ng electrolyte. Partikular na mahalaga para sa mga may underlying condition na may kaugnayan sa bato o puso, ngunit ang nais kong bigyang diin na mas malalim ay ang paraan ng pagluluto. Ang sariwang repolyo o bahagyang nalaga ay napakabuti ngunit kapag ginawang asara o adobo, tumataas ng husto ang daming asin at ang asin mismo ay isa sa matahimik na pinakamapanganib na kaweng ang bato dahil pinatataas nito ang presyon ng dugo at pinipilit ang bato na magtrabaho ng labis upang ayusin. Maraming pasyente ang nananatili sa gawing pagkain ng asara dahil sa sarap at madaling tunawin. Ngunit para sa mga mahina ang bato, ito ay isang pasanin na naipon sa paglipas ng panahon na hindi lahat ay napapansin. Pangatlo ay ang karot, isang pamilyar na gulay sa pang-araw-araw na hapagkainan ngunit ang nutritional value nito ay madalas na binabalewala. Sa siyentipikong pananaw, ang karot ay mayaman sa beta-carotene. Ito ay isang precursor ng vitamin A na may malakas na kakayahang antioxidant na tumutulong na protektahan ang sel sa katawan, lalo na ang sel ng bato mula sa tahimik na pag-atake ng mga free radicals. Para sa mga matatanda, kapag unti-unting bumababa ang mekanismo ng pagprotekta sa sarili ng katawan sa paglipas ng panahon, ang pagdaragdag na mapakain na may kakayahang anti-inflammatory at nagpoprotekta sa cell ay hindi na option kundi isang mahalagang pangangailangan. Isa pang arimababang glycemic index. Ito ay partikular na angkop para sa mga pasyenteng may diabetes. Isa sa mga
Panggunahing sa ninang kidney failure kapag kontrolado ninyo ng mayos ang sugar level sa dugo, nangangahulugan ito na binabawasan ninyo ang metabolic pressure sa bato na tumutulong sa bato na huminga ng mas madali sa tahimik nitong pagtatrabaho araw-araw. Gayunpaman, ang nais kong ipaalala sa inyo ay hindi lamang sa kung ano ang kakainin kundi kung paano kumain. Marami ang may gawin na kumain na hilaw na karot ng buo. Hindi ito mali. Ngunit kung nais ninyong mapataas ang kakayahan ng pag-absorb ng fat-soluble vitamins, ang pagluluto ng karot kasama ng kaunting langis ay makakatulong sa katawan na ma-absorb ang nutrisyon na mas epektibo. Isang mali na pagbabago lamang sa paraan ng pagluluto ngunit nadudulot ng malaking pagkakaiba sa nutritional value na natatanggap ng katawan. Pang-apat ay ang labanos. Isang simpleng pagkain, madaling hanapin ngunit nagtataglay ang napakataas na halaga para sa parehong digestive system at function ang bato. Ang labanos ay naglalaman ng maraming natural digestive enzymes na tumutulong sa katawan na iproseso ang pagkain ng mas madali. Dahil dito, nababawasan ang metabolic burden na kailangan pasanin ng bato. Kapag mayos ang paggana ng digestive system, ang bato ay nabibigyan din ng bagay ng trabaho. Hindi kailangang magtrabaho ng labis tulad ng kapa ang katawan ay nasa estado ng disorder. Bukod pa rito, ang compound sa labanos ay may natural na anti-inflammatory properties na tumutulong sa katawan na labanan ang tahimik na pinsala na nangyayari sa loob. Ito ay isang napakahalagang salik dahil ang karamihan ng sakit sa bato ay lumalala ng tahimik, hindi na dudulot ng malinaw na sakit sa maagang yugto. Isang bagay na palagi kong ipinapaalala sa inyo ngunit marami ang hindi sinasadya na binabaliwala ay ang balat ng labanos. Ipinapakita nege maraming pag-aaral na ang balat na ito ay naglalaman nege antioxidant na mas mataas nege maraming beses kaysa sa laman. Kaya kung maaari, hugasan ng maigi at gamitin ang buong balat sa halip na balatan ng butulat ng lumang gawi. Minsan, ang mismong bagay na itinuturing nating hindi mahalaga ay ang naglalaman ng pinakamahalagang nutritional value. Bahagi 7. Gawi sa pag-ehersisyo at maabawal sa bato. Kapag pinausapan ang pangangalaga sa bato, marami ang madalas na ini. Isip lamang ang gamot o pagkain ngunit nakakalimutan ang isang napakahalagang salik, iyon ay ang pag-ehersisyo. Ayon sa klinikal na karanasan at mga rekomendasyong siyentipiko, palagi kong pinapayuhan ang pasyente na magpanatili ng hindi bababa sa 150 minuto ng pag-ehersisyo bawat linggo. Ang simpleng aktibidad tulad ng mabilis na paglalakad, paglangoy, o pagbibisikleta ay napakaangkop para sa mga nasa edad gitna at matatanda. Kung bawat araw ay maglalaan kang humigit kumulang 30 minuto, hatiin sa 3 beses, bawat beses ng 10 minuto, malaki pa rin ang magiging epekto nito sa circulatory system at function ng bato. Ang mahalaga ay hindi ang pag-ehersisyo ng mabigat o magaan kundi ang pag-ehersisyo sa tamang antas. Isang napakadaling senyales na makikita ay kapag nag-ehersisyo ka at medyo hinihingal ngunit nakakakaya pa ring makipausap ng normal, iyon ang perpektong intensity. Sa antas na ito, mas maayos ang daloy ng dugo, ang malili na ugat sa bato ay mas regular na nabibigyan ng nutrisyon na natural na nakakatulong na mabawasan ang presyon ng pec filter. Bukod pa rito, partikular kong binibigyang di ang pagpapanatili ng muscle mass. Maraming pasyente ang nag-iisip na sa pagtanda ay sapat na ang paglalakad, ngunit sa katotohanan, ang kalamnan ang katulong na nagpapagaan sa trabaho ng bato. Ang simpleng ehersisyo tulad ng pagtayo at pag-upo, 2 beses sa isang linggo, ay maaring magbigay ng malaking benepisyo kapag malakas ang kalamnan. Mas epektibong ginagamit ng katawan ang asukal at enerhiya na nakakatulong na mabawasan ang metabolic burden na kailangang iprosesong bato. Gayunpaman, bukod sa mga dapat gawin, mayroon ding mga bagay na kailangan kong sabihin sa inyo ng may pinakamataas na seryosidad. Iyon ay ang mga bagay na dapat iwasan ng lubusan. Una ay ang sigarilyo. Kung naninigarilyo pa rin kayo, sasabihin ko ng diretso na walang paraan upang mapangalagaan ang bato kung hindi titigil sa paninigarilyo. Ang nikotina at ang mga lason sa sigarilyo ay sisira sa sistema ng mga ugat, lalo na ang maliliit na ugat sa bato na magpapabilis sa proseso ng kidney failure ng maraming beses. Mayroong kaso na nakatakbo ko
sa pamamagitan lamang na praktika sa paninakarili o ilang buwan, malaki na ang pagpapabuti sa mga resultang function ng bato. Ipinapakita nito na ang katawan ay palaging nagbibigay sa atin ng pagkakataong ayusin ang pagkakamali basta handa lang tayong magbago. Pangalawa ay ang ala at beer. Sa kultura ng pamumuhay, ang pag-inom ng ala ay minsan mahirap iwasan, ngunit kailangan ninyong maunawaan ang inyong limitasyon. Ang lalaki ay hindi dapat lumampas sa 2 baso bawat araw at ang mababay ay hindi hihigit sa 1 baso. Gayunpaman, para sa mga may senyales na ng kidney failure, pinakamainam na limitahan ng husto o tuluyan ng ihinto. Dahil ang ala ay hindi lamang nakakaapekto sa atay, kundi hindi direkta ring nakakagulo sa balanseng tubig at electrolyte sa katawan na nagdudulot ng presyon sa bato. Pangatlo ay ang gawi sa pag-inom ng tubig. Ang tubig ay tila simple ngunit isang mahalagang salik. Para sa normal na tao, ang pag-inom ng humigit kumulang sa 2.5 hanggang 2 litro ng tubig bawat araw ay makakatulong sa bato na mas epektibong mag-filter ng dumi at mabawasan ang panganib ng pagbuwang ng bato. Ngunit kailangan ko ring bigyang diin ang isang napakakaraniwang pagkakamali na ang painom ng sobrang dami ng tubig sa isang upuan. Maari nitong palapnawin ang sodium sa dugo na nagdudulot ng hyponatremia, isang mapanganib na complication na hindi inaasahan ng marami. Kaya dapat uminom ng tubig ng pantay-pantay sa buong araw sa halip na sabay-sabay sa maikling panahon. Para sa mga nasa malubang yugto ng kidney failure o sumasalalim sa dialysis, ang pagkontrol sa tubig ay kailangan pang mas mahigpit. Sa panahong ito, halos wala na ang kakayahan katawan na maglabas ng tubig. Kung uminom ng sobrang dami, ang tubig ay maipon sa katawan na magdudulo ng pulmonary edema, heart failure, at maging banta sa buhay. Ito ay hindi isang babala na theoretical, kundi isang katotohanan na nasaksihan ko ng maraming beses sa aking pagtatrabaho. Bahagi 8, mga senyalis ng babala at paano suriin ang pamamaga sa bahay. Sa huling bahagi na ito, umaasa akong talagang makinig kayo sa inyong katawan. Ang bato ay isang organ na napakatipid sa salita. Kapag ito ay nagsalita, kadalasan ay matagal na itong nagtitiis. Kaya, ang maagang pakilala sa mga senyales ng babala ay hindi lamang makatulong sa inyo na maiwasan ang sakit, kundi maari ring mapanatili ang mahalagang function ng bato na natitira. Una sa lahat, obserbahan ninyo ang inyong ihi araw-araw dahil ito ang pinakamalinaw na salamin ng kalusugan ng bato. Kung makakita kayo ng mabula at hindi ito natutunaw pagkatapos ng humigit kumulang 5 minuto, hindi ito normal na phenomenon. Ito ay maaring senyales ng proteinuria, ibig sabihin ang protina ay tumutulo sa filter ng bato. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na kapag napunit ang filter net, ang bagay na dapat manatili sa katawan ay tahimik na lumalabas. At iyon ang simula ng kidney failure. Pangalawa, kung ang kulay ng ihi ay nagiging madilim tulad ng maitim na saa o maitim na sabaw ng malunggay, huwag na huwag kayong maging kampante. Ito ay maaring senyales ng microscopic o gross hematuria na nagpapakita na may pinsala sa loob ng bato o urinary tract. Huwag basta isipin na dahil lang sa pagkain o kakulangan ng tubig dahil maraming kaso ang nakatakbo ko kung saan binaliwala ng pasyente ang senyales na ito sa loob ng maraming buwan at natuklasan lamang kapag maluba na ang sakit. Pangatlo, kailangan ninyong bigyang pansin ang pamamaga lalo na sa mukha, palibot ng mata at dalawang binti pagkatapos matulog. Ito ay senyales na ang katawan ay napapanatili ng tubig na abnormal dahil hindi na kayang ilabas ng epektibo ng bato. Ngunit ang nakababahala ay marami ang napagkakamalan ito na normal na senyales lamang na pagtanda. At ang mismong pagkakamaling ito ang nagiging sanhi ng pagkawala na pagkakataong maagang gamutin. Sa ngayon, hinihikayat ko kayo na magsagawa ng isang napagkasimpleng ngunit napagkahalagang pagsusuri ng pamamaga sa bahay. Gamitin ang inyong hinlalaki at idiin ng mariin sa baging ang buto sa binti sa harap sa loob ng humigit kumulang 5 segundo pagkatapos ay bitawan. Kung makita ninyo na may naiwang marka at hindi ito mabilis na bumalik, iyon ang senyales ng tunay na pamamaga na nagpapakita na may malubang problema ang bato. Sa kasong ito, ang papaliban o pasubaybay pa ilang araw ay maaring mapalala sa kondisyon ng mabilis.
Dapat kayong mapatingin sa doktor sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, isa pang senyales na madalas balewalain ay ang madalas na pag-ihi sa gabi, humigit kumulang 2 hanggang 3 beses bawat gabi. Maraming pasyente ang nag-isip na ito ay senyales lamang ng patanda o dahil sa painom ng tubig sa gabi. Ngunit mula sa profesional na pananaw, kailangan kong bigyang diin na ito ay maaring maagang babala ng function ng bato kapag nagulo na ang mekanismo ng pag-concentrate ng ihi. Kapag umina ang bato, hindi lamang ang isang organ ang apektado kundi ang buong sistema. Maari kang magsimulang makaramdam ng matagal na pagkapagod, hirap sa paghinga, maputla ang balat. Iyon ay dahil hindi na sapat ang ginagawang hormone ng bato na napapasigla sa paggawang red blood cells na humahantong sa chronic anemia. Kasabay nito, ang hindi pag-activate ng bato sa vitamin D ay magpapahina sa buto at madaling mabali. Nakasaksi na ako nga maraming kaso kung saan isang mali na pagkadulas lamang sa bahay ay nadulot ng bali sa buto. Hindi dahil sa malubhang aksidente, kundi dahil matagal nang mahina ang pundasyon ng buto dahil sa sira na bato. Sa lahat ng mga ito, nais kong maunawaan ninyo na ang bato ay hindi lamang isang organ na nagsasala ng dugo, kundi isang tahimik na tagapamahala ng pangkalahatang kalusugan. Kapag humina ang bato, unti-unting mawawala ang likas na balanse ng katawan mula sa dugo, buto hanggang sa puso. Umaasa ako na ang mga ibinahagi ko ngayon ay hindi lamang mabibigay ng kaalaman kundi makakatulong din sa inyo na bumuo ng isang aktibo at mapamasid na pamumuhay para sa inyong sariling kalusugan. Minsan, sa pamamagitan lamang ng pagbigay pansin sa isang maliit na senyales, pagbabago ng isang simpleng gawi, maiwasan ninyo ang napakalaking kahihinatnan sa hinaharap. Ang malusog na pamumuhay ay hindi malayo kundi nagsisimula sa tunay na pagmamalasakit sa inyong katawan araw-araw. Huwag hintayin huli na ang lahat, simulan ang iyong paglalakbay sa malusog na bato ngayon